Dumako tayo sa pangatlo. Eto na si Bato. Gaganahan na kayo dito. Si Bato daw po, mga kababayan, no? Ayan, oh. Ino-offer ang kanyang sarili na tanungin, i-interrogate o i-interpellate sa Senado. Baka mamaya naman, mga bossing, ang ending nitong si Bato de la Rosa, hindi naman din pupunta pati sa Senado. Di ba? Kaya yung sinasabi, Tobats, yung sinasabi ng ating mga kongresista na wag ka nang umattend kasi isa ka doon sa iniimbestigahan, kagatin mo na. Di ba? Kagatin mo na. Oh. Kasi ang ending niyan, baka hindi ka din pumunta. Bakit ho, mga kababayan? Hindi po sila yung naging committee chairman eh. Kasi po, alam nyo, paano naman po naungkat yan? Paano nabuksan naman po yan? Si Bato, si Bungo, yung kampo nila, humingi ng hearing para sa Senado naman daw po. Ayaw nilang umattend doon sa Kongreso, mga bossing, no? Dahil daw po bias sa kanila, pero sabi ng mamamayang Pilipino, anong bias? Ang tatalino nga nung ating mga congressman doon. Diba? Kaya ang ginawa ni Bato de la Rosa, Bungo at yung kampo nila, hindi, sa Senado kami mag-hearing. Nag-e-expect po sila, mga kababayan, na sila po yung maging committee chairman nung hearing na yon. Bakit? Para po maging panig po sa kanila yung maging hearing, mga kababayan. Yun lang po ang dahilan yan. Wala na pong iba. Dahil alam naman po natin, di ba, mga bossing, na kapag ito pong si Bato de la Rosa at si Bungo, sama mo na si Robin Padilla, pag yan po yung mga nagpa-hearing, ramdam at kitang-kita mo naman yung pagiging bias ho nila. Di ba? So ngayon, hindi po sila pinayagan na maging committee chairman, mga bossing. Ang naging committee chairman, committee chairman, totoong committee chairman, ay si Coco Pimentel po, mga bossing. So ang mangyayari po nito, mga kababayan, magiging kaparehas lang din po ng Quadcom ito. Magiging patas din po. Yung mga nagrereklamo, yung mga nawalan ng pamilya, yung mga nasawian, pati po si Senador Leila de Lima, ay iimbitahan, mga bossing, doon sa Senado. So sa madaling salita po, kung sino po yung mga uma-attend doon sa Quadcom, mga kababayan, malamang yun din po ang ipatawag dito, no? Sa Senado, mga bossing. Ngayon, siyempre wala na Pinush nila yan no? Ipit na sila. Push kayo ng push kayo ng hearing diyan sa Senado. Kaso hindi pinagbigyan yung pagiging committee chairman ninyo. Wala na po silang magawa. Nakakahiya po pag biglang sinabi nila na, wag na pala, hindi na tuloy kasi hindi kami yung committee chairman. Nakakahiya po yun, mga bossing. Di ba? Ramdam ng sambayan ng Pilipino na, kaya lang pala gusto ninyong maging magkaroon ng hearing, para pumabor sa inyo lahat. Di ba? Kaya ngayon, kunyari, malakas ang loob. Kunyari, atapang-atao, hindi atakbo. De la Rosa offers to be interrogated in Senate probe on Duterte drug war. Yan. Bakit hindi gawin po ni Mr. Bato de la Rosa yan? Doon pa lang po sa Congress, mga kababayan. Atin na nila. Malay naman natin, di ba? Malay nila. Makumbinsi nila ang sambayan ng Pilipino na wala silang ginawang mga irregularidad nung panahon na sila ay nanunungkulan doon. Plus pogi point sa kanila yan, sa kandidatura nila, mga bossing, di ba? Sabi ni Landel Santos, yan ba ang gusto ninyo maging Pangulo? Si Sara Duterte, 2028 presidential election, imbis na tumulong sa mga biktima ng bagyo, ay umattend sa kasal ng anak na suspended Mayor Rama? Di ba? Kung sakali na mapatunayan nila, doon sa Quadcom, dalawa ang magiging epekto sa kanila niyan, mga bossing. Kung a-attend sila doon sa Quadcom, unang-una, iisipin natin, na, eto na, magpapaliwanag na si Bato de la Rosa. Pwedeng isipin natin na, tignan mo, si Bato de la Rosa, kayang humarap, kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun, isa yun. Pangalawa,
Pangalawang epekto sa kanila yon, positibo naman po sa kanilang kandidatura. Ito ang iboboto kong senador. Humaharap doon sa mga inirereklamo sa kanya. Hindi nagtatago. Kaso po mga bossing, yung pag-iwas-iwas po nilang mga yon, mga kababayan, yung pag-iwas-iwas po ng kampo ni Bato de la Rosa, mga bossing, yun po ang naglulubog sa kanila para makabalik po sila sa Senado. Biruin mo, ikaw meron kang senador na merong mga naghahain ng reklamo sa kanila pero ayaw nilang harapin. Tingin nyo po gusto ng mamamayang Pilipino yun? No. Kaya po, ang tingin ko dito mga kababayan, dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa, ready ako. Tanungin nyo ako kahit ano. Di ba? Tanungin nyo ako kahit ano. I-interpolate nyo ako kahit ano. Sasagutin ko yan. Naipit na lang po yan, mga bossing. Actually, sila din po ang nagpalubog sa sarili nila, mga kababayan. Sila ang nagpalubog sa sarili nila na mga boss. Di yung hindi naman sila dapat iimbestigahan dyan sa Senado. Akala nila makakalusot. Ayan. Magiging parallel na po yan doon sa sa Quad Committee. Meron na sa Congress at meron pa doon sa Senado. At parehas pong magiging patas yan. Sabi ni Chris Javier, hindi haharap yan, Sir Mark. Walang yagballs yan. Panay salita lang yan. Wala din gawa. Baka nga Kaya nga po, ang panimula nitong ating video na ito, mga kababayan, hanggat may oras pa si Bato, sundin na lang niya yung sinasabi ng mga congressman natin. Na sabi ng mga congressman, kapag ikaw ay isa doon sa senador, ikaw ay isa sa iniimbestigahan, dapat hindi ka kasama doon sa hearing na yon, doon sa pagdinig na yon. Kagatin mo na yon, Tobats. Di ba? Plus to sa iyo yun. Kesa naman pagdating ng panahon o pagdating ng oras na nandiyan na yung hearing, bigla kayong magkakasakit, bigla kayong nanghihina, bigla kayong may mga gagawin. Halata ng sambayan ng Pilipino yun. Sasabihin ng Pilipino, naku, eto na naman itong mga ito. Matapang lang kapag ka magpapa-interview. Di ba, Cheryl Santa Maria? Matapang pag magpapa-interview. Pero pagdating doon sa mismong hearing na, wala na. Atras na ang yagbol. Sabi ni Tropang Trumpo, stress na din si Tobats. Totoo yan. Ikaw ba naman ang araw-araw pag-usapan ICC, EJK, at kung ano-ano pa. Laban kontra droga, hindi ka may stress?